Tayo magkape mga kasimanging isda. Ayan, hapon na nga po diyan mga kasimanging isda. Hawak na naman ang tasang may aso, may kutsaritang may tatak pa, may presyo. Ayan mga kasimanging isda, ay oras ng pagkakape. Din hapon na, alas 3 ng hapon, coffee time. Masama nga rin yung panahon, ganyan, kaitim na yan. Oh, yan, kapitbahay namin, aming kasister bout. Nakarya din sa aming gilid na yan. Ako huy nagkakapit, malamig-lamig ho ang panahon. Kaya tamang-tama naman ho alas 3 kami nakarya na diyan. Hindi ho kami makalipad ni Falcon dahil pangit nga ang panahon. Ayan nga ho yan, sinordcut ko na pinalis na nga ho yung mga tao diyan, mga fisherman natin. Dahil nagtitingahan na nga ho yung malalaking isda, mga tuna, yellowfin po. Ayan, nakikita ninyo, pinaspasan ko na ang pagbibideo na yan. Kaya panoorin na lang yung mga kasimanging isda. Ayan, no? Binaspasan ko na para napakahaba po ng video na rin. Kaya yan, kita nyo, nandiyan na naman yung ating dalawang diver. At nagpapakita na talagang malaki na naman po. Yan po yung 150 tons na aryada namin. So sa mga nakita nyong video, may 150 tons po ako sa kubyerta. Meron din pong 150 tons sa conveyor. Hinahati-hati ko po ang ating video para makita ninyo at na ma-enjoy nyo panonood. So ito po yung tipong video na kung saan kami nakarya na nahuli yung 150 tons. So kung yun po ay pagsasama-samahin ko, siguro mga 4-5 video yan. Kaya pinapaspasan ko na yan, mag-i-strobo na sila. Mabigat na ho ang laman ng ating lambat mga kasimanging isda. Tulad nga po ng mga sinasabi ko ng mga nakaraan video, pagka ganyan ho, ginamitan na ng ganyang kalaking lubid, gayang lubid mga kasimanging isda, ay talaga naman napakalaki ng loob niya, napakalaki ng volume. Kita ninyo, umuulan na doon sa kabilang bahagi ngayon, malapit na rin sa amin. Kaya kita ninyo ako yung nagkapay, kalamay, ay alay, tingnan ninyo, alay, yan. Yan ho ay nag-i-strubaw dahil mabigat ho. Ayan, sinulkat ko na. Nagsalok na lagad kami, nagsalok na para makita na yun, ma-enjoy nyo ang panonood ng maraming isda. Pinaspasan na dahil inaabot ho na kami ng malakas na hangin, malakas na alon. Kaya gayaan, yan ho. At yan halo-halo ang isda mga kasimanging isda. At makikita ninyo diyan na mga busog na busog ang ating mga salok diyan. Paspasan na ho diyan dahil pagka inabot kami ng masamang panahon, ay kami ang quality ng isda ay baka ho pumangit. Kaya ho gayaan. Yeah. Pero ang ganda-ganda panahon niya, 150 tons na salok hulat yan. Napakahaba ho sana na aking video na yan. Kaya naman ho yan in-speed ko na, pinas-forward ko na ho para kayo ay hindi mainip sa makikita ninyong isda. Ayan. Ayan nyo, yan, may aking mga kasamahan yan, si Calvo at saka si Diego. Lagi kong kasama yan sa kubyerta. Ayan. Maraming sinasabi diyan, hindi nyo na naririnig. At nag-voice over na ako dahil malakas ho ang hangin. Hindi nyo rin maintindihan kung ako'y doon nagsasalita. Kaya ako'y din nag-voice over ngayon sa kwartaw para tahimik laang. Ayan o, tuloy-tuloy ang salok natin. Yan o ay walang katapusang salok din dahil 150 tons ho yan. At talaga naman na-bless na naman ho tayo mga kasimanging isda. Ang dami pang buhay na buhay dyan mga kasimanging isda oh. Marami pa kayo makikita diyan na buhay sa ibabaw. Ang ating pong gulyasan madaling mamatay. Pagka ho nabangga sa lambat ang ating gulyasan ay namamatay kaagad. Ang ating yellowfin at tuna ay medyo mahaba ang buhay. Kaya pagka ho nagsasalok, may makikita pa kayo mga naglalangoy-langoy diyan mga kasimanging isda. Ayan nga ho, tuloy-tuloy ang ating salok para mapanatili ho ang ating kasariwaan at kagandahan ng ating quality ng isda. Para pag dineliver po ito sa kaning ay good quality po at wala tayong rejects. Yan mga kasimanging isda. Para fresh na fresh at pag inilata po ito talagang yummy mga kasimanging isda. Ayan. Talagang sumasayaw-sayaw po ang salok natin dahil mahangin, magulong po sa dagat. So pagka ganyan po talaga nga iniingatan po talaga yan na hindi pa bangga-bangga yung ating isda para nang sa ganon hindi po madurog. Since matigas pa naman po yan, quality po yan. Dinideliver po natin yan worldwide. Hindi lang po yan sa Pilipinas, kung saan bansa po yan nakakarating. Yung mga kinakain po natin ng mga canned tuna, maring isa po kami sa nakapanghuli ng ating ng inyong kinakain. Kaya kita nyo yan ang mga kinakain natin mga kasimanging isda. Tuloy-tuloy lang ang salok habang malakas ang hangin.
Sayaw yan, kita ninyo ganyan no ang itsura. Kaya talagang dito sa Pacific Ocean, napakarami po talaga ng isda. Inuulit ko po, Pacific Ocean po kami, wala po kami sa Pilipinas. Kaya ito po ay commercial fishing. Yan, dumako po naman tayo sa ating conveyor. Makikita nyo naman po dito sa conveyor tayo. Ito po, tuloy-tuloy po ang daloy ng isda papunta po sa ating bodega. So para po ito ay maluto. Niluluto po ito through freezing. Pinipreeze po ito, frozen. Pag frozen na po ito, may asin na po nilagay yan. Yun na po ang sinasabi nating pagluluto nating isda. Pag frozen na siya, nasa tamang temperatura, tamang ilagay na po ito sa ating storage. So pag naluto po dyan sa ating bodega na yan, na napakagandang temperatura, at yan po ay na-check ng ating Chief Reaperman Calbo, Ryan Tabang, yan po ang nilalagay natin sa storage. Nakikita nyo po sa akin mga video, sa mga previous videos ko, na nagtatransfer po tayo from hatch or ating bodega. Sa Tagalog, bodega po yung hatch, and then storage natin kung saan doon po natin iniimbak yung ating mga naluto na frozen fish na po yan, na ready for delivery po sa ating mga canning. Na-transfer po natin sa barko na siya magde-deliver worldwide po sa iba't ibang canning sa buong mundo po. Yan mga kasimangis na. So ganyan po ang proseso, napakalinis po, napakaganda po ng proseso ng ating pagluluto ng isda, panghuhuli ng isda. So ito po yun mga kasimangis isda. So talaga naman pong iniingatan po ang ating isda na yan, nasa good condition, good quality, bago may deliver sa ating mga canning. Yan po, may kalbo dyan, yan, mga repairman, yan, electrician na yan, mga kuyunin at saka mga taga Santander po ang kasama natin dyan sa ilalim. Sila po ang in charge dyan, electrician, chief reaperman, assistant reaperman. Yan po yung ating mga kasama sa ilalim sa conveyor area, sa wet deck po mga kasimangis isda. So dito nga po sa mga nagtatanong, may kasama po kami dito mga local. 8 po ang local namin, PNG local po mga kasimangis isda. Sila po ang ating mga katuwang sa ating tatrabaho dito. So maraming salamat po mga kasimangis isda. Patuloy lang po kayong mag-follow, share, like, comment po sa ating mga videos, at ganoon din po sa ating YouTube channel. Subscribe lang po, click the notification bell, and para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa pagtangkilik. More than 90,000 followers na po tayo mga kasimangis na. Sana po bago tayo tumabi, nasa 100,000 na po or more. Mas maganda po kasi mas maganda, mas marami, mas masaya. Si Mangis na by Captillo lang po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Yan, ang laki-laki po ng gulyasan. Siguro po nasa 7 kilos yan. 5 to 7 kilos po yung gulyasan na hawak ni Chief Padol. Ayan. So, dumako naman po ulit tayo sa ating kubyerta para sa ating pong pagtatapos ng ating video. Ito po ang sa ating kubyerta. Marami pa pong sasalukin mga kasimangis na. Ito nga po yung 150 tons na version ng pagsasalok sa ating kubyerta. So ito po yung nakita natin kanina na nagkakapit tayo mga kasimangis na. So stay tuned lang po mga kasimangis na. Maraming salamat. God bless us all. Simangis na by Captillo.